Inakusahan na ilang nagsulong ng impeachment complaint na tila may pinoprotektahan si Senate President Chis Escudero sa kanyang pag-urong ng petsa para sa pagsisimula ng impeachment proceedings. Laban po yan kay Vice President Sara Duterte. Pero giit ni Escudero, walang pinapanigan ng Senado sabay buwelta sa mga pumupuna sa kanya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Malinaw naman yung mandato nila mula sa konstitusyon na talagang wala silang choice kundi gampanan nila yung kanilang tungkulin na mag-proceed doon sa impeachment trial. Kasi habang dinidelay, habang hindi ginagawa yung kanilang tungkulin, parang napoproteksyonan dito yung may kasalanan sa bayan, si Sara Duterte. Para sa ilan sa mga naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dapat nang ituloy ng Senado ang paglilitis sa bise alinsunod sa konstitusyon. Nagpaplano na ng pagkilos para ipanawagang ituloy ang impeachment trial. Sa gitna nito, may naaamoy ang ilan sa mga nagsulong ng impeachment saan nila'y pag-antala ng Senado sa impeachment proceedings. Well, something fishy, no? Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Huwag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Sagot ni Senate President Chis Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yun. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas. Tanong din ni Escudero sa Kamara. Pwede bang i-rally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Sinisikap namin makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi ng Makabayan Bloc. Kahapon pinagdebatihan sa plenaryo ng Senado ang issue ng impeachment pero wala pa napagkasunduan. Sabi ni Escudero, walang pinagbotohan dahil wala naman daw nagmosyon na magbotohan. Pero napag-usapan na rin sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Nagbabala naman si Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ang proseso ng impeachment. Kung kailangan nyo pagbotohan yung pag-convene Senate impeachment kahit na sa constitutional mandate ng Senate. Kung a simple majority. Pagka constitutional mandate, gagawin nila. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan niya. But then may botohan doesn't make it valid. So, can it be overturned by a simple majority vote of the President of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi dapat. Kaugnay naman ang tanong kung pwede bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment, may mga senador na naniniwalang hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na diwaga yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. If you want to ask me, my own personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwedeng iakyat sa Korte Suprema ang issue, pero hindi pa sa ngayon dahil premature pa. Wala rin kasiguruhang papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil malaking bahagi nito ay usaping politika. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.